Ayan. Makita po natin, nagsusubo na po ito. Auto winner. My partner, May, oh, Tundok na pula. very nice to handle. Good morning sa inyo dyan mga kalapatids, mga idol. Andito na naman po ang Kuya Tobit para sa panibagong araw, panibagong video na naman po natin at panibagong i-share ko po sa dagdag kaalaman po natin tungkol po sa magmula po itlog hanggang po sa mapisa hanggat sa maiwalay po natin ang ating mga inakay. Ito pong experience ko na to, ginagawa ko na rin po sa Pilipinas po ito nung araw. Kung meron tayo mga kalapatids na nagtatanong, so sasagutin ko na po ang inyong katanungan. Tara po sa kulungan, samahan nyo ako, mas maganda magpaliwanag doon at makikita nyo po na actual po ang ating i-share ko po sa inyo mga kalapatids, mga idol. So andito na po ngayon tayo sa loob ng ating kulungan mga kalapatids, mga idol. Uumpisa na po natin ang More moments later. ating vlog ngayon. Ituturo ko po sa inyo o sasabihin ko kasi marami pong nagtatanong mga kalapatid kung dapat po bang subuan ang ating mga inakay. So dati ko rin pong ginagawa yan mga kalapatid. Ako mo minsan naabutan po ako ng aking amo, sinabihan niya na hindi raw maganda ang sinusubuan ng mga inakay. So, nangyari po, sabi niya, pababayaan lang po natin ang ating mga breeder na subuan po ang kanilang mga anak. Yan para sila po ang magpalaki sa natural na pamamaraan po ng pagpalaki sa mga inakay, mga kalapatid. Ito po mga kalapatid, sa unang araw po, pero ito po medyo malaki na. Ipapakita ko lang po sa inyo mga kalapatid. Sa unang araw po ng pagpisa sa kanila, pansinin nyo, nakatutok po ang mga breeder po natin sa kanilang mga inakay. So dito po, sinusubo po nila yung tinatawag natin na pigeon milk. Pigeon milk. Yung pong pigeon milk na yun, na proseso po sa loob ng katawan po ng ating mga breeder. Habang po nangitlog sila at naglilimlim, na proseso po yung tinatawag nating pigeon milk. So wala pong, para sa amo ko po, wala pong katumbas daw po yan na mga vitamin tsaka supplement na nabibili po natin dyan sa labas. So sila lang po ang nakakagawa niyan sa kanilang katawan po, ang pigeon milk na sinasabi. Pangalawa po, hindi sinasabi po na hindi maganda sa isang inakay na sinusubuan po kasi pinakikialaman po natin ang obligasyon ng kanilang mga magulang. Pangalawa po mga kalapatid, yung natural na paglaki po ng ating mga sisiw. So pagka sinubuan po natin yan, so, ang mga magulang po tansyado po nila kung ano yung mga isusubo po sa mga anak po nila. So pagka pinakilaman po natin yan mga kalapatid, yung natural growth o yung paglaki po nila, hindi po natin alam kung makakatulong o makakasira sa ating mga sisiw. So mga kalapatid nga pala, kapag sinubuan po natin ang ating mga kalapate, ang sabi po ng aking amo, hindi po dapat gawin kasi obligasyon po ng kanilang mga magulang ang magsubo po sa kanilang mga anak. Mga kalapatid, kagaya po nito, nagsusubo na po ito. Ayan, makita po natin, nagsusubo na po ito. Auto winner. Pagka po natin sinubuan ng mga kalapate at pinakikialaman natin ang obligasyon ng kanilang mga magulang, itong mga sisiw po natin, hindi po natin alam kung makakatulong o makakasama po sa kanila yung ginagawa po natin. aba, wala kaming kinalaman dyan. Mga kalapatid. Kasi po, yung pong kanilang mga buto at yung kanilang mga muscle,
hindi pa po nadidevelop masyado. So pag pinakilaman po natin yan, pag nasobran sila sa subo po, maaring lumaki po sila. Paglaki po nila, hindi po magmamatch sa development po ng kanilang mga buto at kanilang mga muscle. Isa po yan na iniiwasan po rito sa breeding. Pangalawa po mga kalapatids, may nagtatanong din po sa atin mga kalapatids, kung kailan po at dapat po bang bigyan ng mga vitamina ang mga ating mga sisiw. Mali na naman po yon mga kalapatids. Hindi po dapat dito po sa amin. Hindi po namin ginagawa yan sa amin dito po sa amin mga kalapatids kasi yung ating mga breeder lang ang makakatansya kung anong tama sa kanilang mga anak at kung gaano karaming vitamina at nutrisyon ang kanilang maibibigay sa kanilang mga anak. So dito po hindi po ina-advise yung magbigay po ng mga supplement, mga vitamin po sa inakay. Hindi po nakakatulong kasi maaaring masobrahan po natin ang pagbibigay ng mga vitamin and supplement. Baka masira po natin ang kanilang eyesight, ang kanilang mata, ang kanilang muscle, at yung inner organ po nila, masira po natin. Kaya dito po, hindi po natin ina-advise po sa amin yung ganyang proseso mga kalapatids. Ngayon pa mga kalapatids, pag dinala po natin sila sa flyers loop po natin mga kalapatid, dyan na po mag-uumpisa na naman ang ating obligasyon sa kanila na bigyan po sila ng mga vitamin and supplements. Para sa unang lipad po niyan, pansinin po natin ang mga ibon po natin. Pag pinalabas po natin yan, hihingalin po yan. Natural po dahil sinusunog pa po nila ang kanilang taba sa kanilang katawan. Yan po, unti-unti po natin dadagdagan ng dosage po ng ating mga supplements and vitamins sa kanila. Hanggang sa makontento po tayo na hindi na po sila ganong hinihingal at nakikipagsabayan na po sa ating mga flyer mga kapatid. Yan po ang pinaka-umpisa po na obligasyon po natin ng mga nagkakalapati sa atin mga warrior, mga sisiw po mga kalapatids. Ayan po ang kagandahan ng natututo po sa pagkakalapati po mga kalapatids. So pagka nakita po natin nakikipagsabayan na sila na medyo hindi na hinihingal, pag hinihingal po dagdag lang po ng konting vitamin and mineral ay mga supplement. Pagka wala na pong hingal, nakikita po natin sila na nakikipagsabayan na sa mga flyer. Yan, pwede po natin silang bigyan ng ilalayo-layo na po natin ang paglipad nila para medyo mabatak na po ang kanilang mga muscle. At saka mga nila, yung internal organ po nila, kagaya po ng lungs po nila, importante po sa isang kalapati yan, napalakasin po natin yan dahil dyan po nanggagaling ang kanilang resistensya. Ang tangi pong sistema ng maitutulong po natin sa ating mga breeder mga kalapatid, yung pong pagbibinad po ng kanilang mga inakay sa init. Yun lang po ang pinaka-importante mga kalapatids na maitutulong po natin sa kanila. Mga ganitong edad po natin pwedeng simulan na medyo ibilad po sa init hanggang po sa medyo ngumanganga na po sila at medyo hinihingal ay sapat na po yun para sa isang araw. So kinabukasan pwede po natin ulitin mga kalapatids. Yan po ang pinaka-importante po sa lahat na maitutulong po natin sa kanila. Hanggang dito na lang po mga kalapatid. Sana po nabigyan ko po ng kasagutan po ang mga katanungan po natin. Katanungan po ninyo mga kalapatid sa itong video na po to. Marami pong salamat mga kalapatid. Sana po marami pong kayo natututunan po sa Kuya Toybit. Alalahanin nyo po mga kalapatids, ang ating dinidevelop po dito mga warriors po, mga atleta. Hindi po mga lampa at mga bonjing na kalapati. Hindi po dito po sa loop natin, hindi po pwede na binibaby po ang mga kalapati kasi mahaba po ang karera po dito.
Ang liparan po dito malalayo, kaya ganun po ang siguro ang tinuturo sa akin na amo ko para po mabigyan po sila ng tamang training. Tayo po ang magsisilbi nila instructor at saka trainer po ng ating mga atleta at warrior. Okay, hanggang dito na lang po mga kalapatid. Sana po hindi po kayo magsawa sa panonood ng ating video at natututunan po kayo sa pag-share po ni Kuya Toy Beats nyo. At hanggang sa susunod po na video mga kalapatid, salamat po sa inyong pag-subscribe at sa aking YouTube channel mga kalapatid at pag-share sa ating mga iba-iba pang mga kalapatid. Hanggang sa susunod na video mga kalapatid, samahan nyo po si Kuya Toy Beats nyo. Maraming pong salamat. Bye, arigato.